Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo sa Zamboanga, Sibugay. Nangako siya ng tulong sa pamilya na manasawing sundalo sa pakikipaglaban sa Maute Group. Live mula sa Zamboanga, Sibugay, may report si Mark Zambrano. Mark? Jessica, sa gitna nga ng umiiral na batas militar dito sa Mindanao ay mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang dumalaw sa Zamboanga, Sibugay. Masipag, mabait at matulungin. Ganito inilarawan ni Nilo Donato Sr., ang 30 anyos niyang anak na si Corporal Nilo Donato Jr., isa sa 10 sundalong nasawi sa tinuguriang friendly fire nang tamaan ng bomba ng pwersa ng pamahalaan ang kanilang pwesto sa Marawi. Nakaburol siya ngayon sa kanilang tahanan dito sa Upper Pangi Ramos Compound sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakabalot ng itim na tela ang labi ni Donato dahil sa tindi ng pinsalang inabot sa pambobomba. Hindi ko alam na pupunta siya doon sa Marawi. Kasi ang alam ko, dito lang siya sa base nila. Nag-ulat lang ako nung mayroon akong lumakad man ako, papunta akong Sur, sa Bugan del Sur. Yung pagbalik ko, nandun na sila sa Marawi. Tanggap ko naman kung anong nangyari sa anak ko. And masakit, pero wala naman tayong magawa, di ba? Inulila ni Donato ang asawa at 3 taong gulang na anak. Sa harap ng mga kawal, sinabi ni Pangulong Duterte na walang dapat problemahin ang mga sundalo. I am not appealing for a personal loyalty. Hindi ko type yung gano'n. I just want you to fight for the Republic and maintain your loyalty to the Constitution. Even if you fight or you somewhere else in this universe, sagot na ang edukasyon lang na. Sagot na ang edukasyon. So wala kayong problema. Sinabi rin ng Pangulo na puro brand new na raw ang kanyang bibiling gamit para sa mga pwersa ng gobyerno. During my time, wala na akong second hand mga barko-barko. It has to be brand new. Hindi na ako tatanggap ng mga equipments na military na second hand. Yung binibigay ng Amerikano, ayaw ko na. Even if I have to spend double the money. Sinabi rin ni Duterte na nagpahayag daw ang National Democratic Front na tumulong sa Mindanao laban sa terorismo. I don't know, but I'm not so keen about it. But anyway, it's a show of goodwill. Kasi ako magprangka naman sa kanila ngayon. It's either we continue to talk about peace but we have to stop fighting. Nakisama din si Duterte sa mga kawal sa isang budol fight. Jessica, kanina nga sa pagdalaw ni Pangulong Duterte dun sa burol ni Corporal Donato ay nakita natin mismo na nagsabit siya ng isang medalya dun mismo sa kabaong ng nasawing corporal. At kinausap din niya yung magulang mismong yung nanay at yung tatay nitong si Corporal Donato at sinabi ni Pangulong Duterte na wala na silang dapat problemahin. Nagabot ng konting tulong pinansyal ang Pangulo at mukhang pati yung pag-aaral nung naiwang 3-year-old na anak ni Corporal Donato ay tutulungan din ng Malacanang. Jessica? Mark, walang sinabi si Pangulo tungkol sa kung anong gagawin para hindi maulit itong mga nasasawing mga sundalo sa friendly fire. Jessica, wala siyang nabanggit dyan at bukod pa dyan, Jessica, wala rin siyang nabanggit tungkol sa mga pangyayari sa Resorts World sa kanyang talumpati. Although meron siya sinabi kanina, Jessica, na may kampante siya sa ating mga kapulisan at sa ating mga sundalo. At sinabi pa nga niya na kahit ano pa mangyari ay mananalo tayo sa pinaglalaban natin ngayon, Jessica. How would you describe the mood of the President considering itong medyo hindi magandang mga balita sa magkasunod na mga araw, no? Yung mga nasawi kahapon na 11, tapos ngayon yung pagsabog o yung pamamaril ng isang gunman sa Resorts World. Kanina, Jessica, a few minutes nga bago dumating itong si President Duterte dito sa 102nd Infantry Battalion, ay nag-uusap-usap yung mga ilang sundalo doon habang iniintay yung Pangulo. Yung iba sa kanila, Jessica, nadidinig ko, pinag-uusapan yung mga nasawi nga doon sa friendly fire. At bukod dyan, yung mga casualties nga doon sa nangyayari ngayong violence yun sa Marawi. At karamihan sa kanila, Jessica, nalulungkot. In fact, yung karamihan nga doon sa nakausap natin sa 102nd Infantry Battalion, may mga kilala doon sa mga nasawi. No? So habang nagtatalumpati yung Pangulo at binabangit nga niya yung developments dyan sa Marawi,
ay nakikita natin yung mga mukha ng mga sundalo na parang sinasariwa nila yung pinagdadaanan ng mga kapwa-kawal nila dyan sa Marawi. So we can only describe it as sadness, Jessica, no? Although hindi nga nila pinapakita in person, pero nakikita mo sa kanilang mga mata na sila ay concerned at nakikidalamhati sila sa lahat ng mga iniwan ng mga nasawing sundalo, Jessica. Pero how about the President, Mark? Ano ang mood niya? Ano ang temperament niya? O yung pag nakikipag-usap sa iba, are there any indications kung ano ang paano niya dinadala itong magkasunod na dalawang hindi magandang insidente? Well, one thing na napansin natin kanina, Jessica, no, nung sumampa dun sa stage at si Pangulo, ay huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. No? And contrary to yung usual na nakikita natin sa presidente pag nakikipag-usap siya sa mga sundalo, ay malumanay yung tone ng ating presidente kanina. In fact, hindi siya masyadong emotional, wala tayong nadinig na foul language or anything like that mula sa kanya. Kalmado siya nung ina-address yung mga kawal ng 102nd Infantry Battalion. At ito'y siguro masasabi na nating kampante itong ating Pangulo sa mga ginagawang efforts ng ating mga sundalo at kapulisan. He is very much in control, tulad ng binanggit niya sa kanyang talumpati, at sinabi niya na hindi niya papabayaan itong ating mga sundalo, Jessica. Pero yung observation mo, hindi masyadong emphatic ngayon yung kanyang pananalita, no? Katulad ng mga previous days na meron siya mga ini-stress na mga salita at merong bravado na makikita sa kanyang pananalita at even sa kanyang forma. Mark? Tama ka doon, Jessica. No? Aside from that, alam mo, usually nakasanayan na natin itong Pangulo sa mga talumpati niya ay hindi niya sinusunod yung mga written speech. Lagi siyang may patama sa iba't ibang parties o iba't tao. Pero this time around, Jessica, sa harap ng mga sundalo ay wala siyang ganun. Very relaxed ang ating Pangulo. Hindi natin sigurado kung pagod ba siya or what. Pero he looked relaxed at yung speech siya kanina ay mostly directed towards uplifting yung mood at yung aura nga nitong ating mga sundalo. Siguro ito na yung paraan ng presidente of telling them na he has their back, na yung suporta niya ay hindi mawawala pagdating sa mga pinaglalaban ngayon ng ating mga sundalo, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga, Mark Zambrano.